Ayan. Ayan. Sa mapagpalang hapon po ang akin pong bati sa mga magigiting na estudyante ng Andrew Theological Seminary. Ang subject po natin ngayon ay New Testament Survey. Session number 8. Tama? Pag-usapan po natin yung the Book of Galatians. Ito pong Book of Galatians, siya po ay naisulat during the first missionary journey ng ating ni Paul, ni Apostle Paul. Sige po tayo muna ay manalangin. Sir John Burr, open us in prayer. Kaalaman sa amin at Panginoon sa mga kamag-aral ng Panginoon malaking po sila pagkain natin muli ito lamang po ang sa namin sa akin po itataas lahat ng papuri para magpapalaman yung po na anak ko lahat tayo ay magsabi na Amen. Session number 8, the Book of Galatians. Ang objectives natin sa bawat aklat, ito po ang overall objectives natin. State the general background ng Book of Galatians and give the basic outline of Galatians. Introduction. Galatians is a book of protest against the corruption of the gospel of Jesus Christ. Ito raw po ay aklat na kung saan meron tinatawag na punong-puno ng protesta. Ito po. Bakit nagkakaroon ng protesta? Ano po, yung pong ano ba? Ang tawag doon? Protest o protest. Ano po? Protesta, laban po doon sa mga nagpapanggap ng mga Kristiyano. Di ba? O parang Kristiyano kuno. No? Na kung saan ay inaabuso nila yung ebanghelyo. No? So, good afternoon. O, dito. Tabi ka na kay Sam. O, yan. Kailangan pala, meron daanan yan eh, no? One way kasi. So, ibig sabihin na nagkakaroon ng corruption doon sa gospel, ano? Nako-corrupt yung gospel. So, paano nako-corrupt ang gospel? Paano? hindi tama na Kung meron kayo idea about the Book of Galatians. Pinapalitan ang pinapangalan ng Ibang ebanghelyo. ibang ebanghelyo. Ano pa? Paano nako-corrupt? Pag mali ang turo. Mali ang turo. mali Yung may dagdag. may dagdag tapos Oo. kumbaga sinabi kumbaga halimbawa may nagsalita ng isang tao Mm. na galing sa kanya pero hindi pala galing sa kanya. So, ito no? So, merong ano na merong corruption doon sa tinatawag na Gospel of our Lord Jesus Christ. Kinaklaro ito dito po sa Book of Galatians. Sabi nga, the essential truth of justification by faith. Ano po ang pagkakalan ninyo yung justification by faith? Yan ay subject yan sa soteriology, the doctrine of salvation. Po? Paano po ma-justify ang tao? Paano? Pag sinabing justification, ano yan sa Tagalog?
Ganun. Ganun. Okay, so, ayan. Paano po? Ano yung justification by faith? Merong mga ganun sa ordinary batulis sa pamagitan ng Bible. Pag-aaring ganap, parang gano'n, no? Lara, Pagpapatuloy, pagbibigay ng sapat na Paano aariing ganap? Paano ma-justify ang isang tao? by faith. with faith in Jesus. So, kailangan sumampalataya o kailangan ng pananampalataya. Kasi yung iba, merong tinatawag na justification, yung inborn. May mga ganun eh. Yung mga pinili, pinili na ng ating Panginoon. Kahit hindi ka sumampalataya, basta pinili ka, elected ka. May mga ganun, ano? So, ang justification, ano to? Conditional. Conditional po ba yung justification? Yung pag-aaring ganap. Pag ganyan, pagpapawalang sala. Tama ba yun? Relax na to. Okay. Ulitin ko. The essential truth of justification by faith rather than by the works of the law had been obscured by the Judaizers. Ito po yung yung laban, no? Kasi nakasanayan nila observing the law. Di ba? 10 commandments, 613 commandments. Kailangan mo observe 'yon. Kaya nung sila po ay naging mananampalataya, ini-insist pa rin nila na kailangan parang grace plus works equals salvation. Ganun ang kanilang So, pananampalataya tsaka gawa plus para maligtas. So, ano yun? Ano ang tamang pananaw? Ano po ang tamang pananaw? Faith plus works o faith with works? Di ba? Parang grace, grasya, galing kay Lord. Tapos, yung iba, plus works. So, kaya, yun nga, grace plus faith plus works equals salvation. Paano po ang tama? Dapat natin yung doctrine of salvation. Siguro maganda yan ang sunod na ating mag-subject kung sakali. Okay? Equal salvation. Paano? Faith equal salvation. Paano? Grace plus faith with works equal salvation. O faith plus grace plus faith plus works equal salvation. Sa mga Roman Catholic, yan faith with works o plus works. Equal salvation. Yung iba nga works pa nga mas mahano sa kanila parang works ang mas mataas Gumawa ka para maligtas ka. Magpagawa ka ng simbahan para maligtas ka. Mag-donate ka para maligtas ka. Yeah. So, dito, kasi nagkakaroon ng tawag na nakukorrupt ang gospel. Corruption of the gospel of Jesus Christ. Kaya, sa Book of Galatians, itinuturo ito. So, sabi nga, had been obscured by the Judaizers. Insistence. Ini-insist nila.
that believers in Christ must keep the law in order to be fully accepted by God. Tama ba o may tama? They were insisting na if you become a Christian or believers in Christ, ano raw ang kailangan? You must keep the law. Lahat ng law doon, siyempre, 613 yan. Yung law na yan. Hindi lang 10 commandments yan. Akala nyo, 10 lang yan. Dami mga law dyan. Ini-insist nila yan. Ano po? So, kaya, paano siya mababalanse? Di ba? Paano yung balance na approach dyan regarding sa pagiging mananampalataya? No? Halimbawa, Gentile naging Christian. Pwede mo bang i-insist yung law na yon? Kung yung 613? Bishop, hindi pwede. Hindi pwede. Gentile naging Christian no? Oh. Ay kung ikaw Jew naging Christian. Pwede? Hindi pa rin. Pwede, Bishop. Pwede para maligtas? Hindi. Hindi. Pwede pa dahil sa pagsunod. Custom nila, Bishop. Custom rin kasi nila yung Utos sa kanila yon. kahit yung Apostol Pablo sabi ron, hindi yung Pentecost pumunta pa sa Jerusalem. So, yun yung mga issue dyan na sabi nga, Judaizers' insistence that believers in Christ must keep the law in order to be fully accepted by God. No? Para raw maging katanggap-tanggap sa Diyos. No? Grasya, pananampalataya, observing the law. In particular, law of Moses, na mga tinutukoy doon. So, dito po, when Paul learned that this teaching had crept in the Galatian churches, he wrote this warlike tone epistle in protest to the other gospel that deceived his converts in Christ. Nung malaman daw ni Paul na yung turo na ito, yung katuruan na ito had crept, pag sinabing crept, yung C-R-E-P-T, crept in the Galatian churches. Anong ginawa ni Paul? Matindi, nagsulat siya, parang digmaan ito parang pakikita-digmaan di ba, kasi ang mga Judaizer, paano sila magiging matuwid sa Lord, kay Lord? Observing the law. Di ba? Puro batas yun. No? Sabi ng Bible, kahit masunod mo dyan yung, halimbawa, 612 na nasunod mo, isa lang ang masablay, bagsak ka pa rin. Di ba? Kaya wala makakapasa pagdating sa law. Di ba? So, sa kanila, yun ang pamantayan nila para sila maging kumbaga sa matuwaan Diyos sa kanila. So, kaya nung naging Kristiyano itong mga Judaizer na ito, yung iba roon, pinipilit nila. Lalo na nung meron silang kasama mga Kristiyano rin na Gentile. Di ba? Kaya naging debate. Isa yung yung pagtutuli. Kanino covenant ang pagtutuli? Kay Moses, kay Abraham, kay Jacob, kay Abraham So, bahagi ng calling ni Abraham, yung circumcision. 8 days pa lang doon, tinutuli na yung bata. Bahagi ng kanila pong covenant doon. At yun, nagpasa-pasa sa kanila yun. Pagka ikaw ay... So, ibig sabihin, sa Middle East, mga Israelita lang ang tuli. Tama ba? Yung mga Arabo, hindi.
Di ba? Saka hindi siya siguro, yung iba kasi, di ba, may Oo. isabi sila ng mga Diyos ko mga panahon na yun. Oo. Iba doon siguro minsan, mga ano na rin, para sunod na rin sa kung na may tubig mo. Ang tuli pa naman sa kanila, hindi katulad ng tuli sa Pilipinas. Siguro din siya natatanda natin doon sa isa sa mga anak ni Jacob, Israel, si Dina, yung babae. Oo. Di ba, binahasa siya, tapos ginawa, intahan sila ng Israel. So, sige, ulitin, parang tanggap namin ito, pero mag-ulit kayo lahat. Tapos, after mga ilang araw tuloy na, saka yung pinasok, pinagpapatay nila. Yung kasagsagan ng pananakit ng ano. Eh, biro, pinagtutuloy, matanda na eh. Hindi masakit talaga yun. Nangamatis yun, di ba? So, yun sinamantala nila yun, ano, yung panahon na, ano, kaya bumawi sila. Siguro di siya, mga ito siguro na, pero karamihan sa kanila talaga. Talagang uncircumcised talaga. Eh, di ba, si Goliath, tinawag ni David na ano, supot eh. Di ba? Sino itong hindi? Lumalabas tayo sa unang Diyos. Di ba tinawag niya supot yun? Sino ba itong hindi tuli na ito? Para bang ibig sabihin, sino ba itong supot na ito? Parang ganun lang naman yun eh, di ba? Sa term natin. Ang lakas-lakas ng looban ng ayaw, di ba? Balahurain ang Diyos ng Israel at saka hukbo ng Israel. Kaya, so bahagi yun, ano? Okay. When Paul learned that this teaching had crept in the Galatian churches, parang kumalat, ano? Parang naging, ano? Gumapang. Nag-virus. Para, naging virus, ano? Kasi sa church din, kapag ka, ano, hindi ka aware, yung pastor, pag hindi aware, wala kang idea, meron nang gumagapang na turo, eh. Di ba? May pumasok na ng turo, eh. So he wrote these warlike tone epistles in protest to the other gospel that deceived his converts in Christ. Matindi ito, you know? Iba yung ano, damdamin ni Paul na sinusulat ito. And, kasi ang tawag doon other gospel eh. No? Not the true gospel. So, this epistle is sometimes called the Magna Carta of Christian Liberty. Magna Carta of Christian Liberty. So, for it proclaims that salvation from the penalty and power of sin comes not by any good works. O di, binabangga talaga yung ano, no? Ten Commandments, ano? Ang kaligtasan daw ay darating hindi sa pamamagitan ng anumang gawa, but purely by grace alone. Amen. Amen? So, through faith in Christ's finished work on the cross. Yes. Amen. Amen? That is the teaching of Apostle Paul. Siyempre, binabangga mo talaga yung common teaching eh. Diba? Yun pa naman ang sikat noon. Judaizer. Judaism. Yun ang prominent. Majority yun. Diba? Andyan ang mga ang mga miyembro niyan mga Pariseo, mga scribes, mga Sadducee. Yun po yung mga miyembro niyan. So, general background, authorship and date. So, si Paul ang author, no? One of the epistle. Ito po ay sinulat. Ito yung unang aklat na sinulat. Nauna ito sa Roma. Amen. Pero sa ating pagkakahimay-himay o pagkakasalansan ng Bible, una yung Roma. Tama ba? Kaya akala natin, Roma o Book of Romans ang unang aklat na isinulat. Pero ito po, Galatians ang una. No? Nauna ito. Isinulat ito
during the first missionary journey nila Apostle Paul. Ibig sabihin, magkasama pa si Paul diyan, tsaka si Barnabas. Tama ba? At tsaka si John Mark. Tama? So, at ito po ay noong 49 o 48 hanggang 49 AD doon sa Antioch. Ano yung Antioch? Antioch, di ba? Di ba may church diyan? Sa Antioch? Amen. No. Saan galing yung church diyan? Sino yung mga pundador ng Antioch Church? Ang Antioch Church, daughter church ng alin? Ng Jerusalem. Tama ba? Daughter church ng Jerusalem Church. Amen? So, purpose to urge the Galatian Christian not to listen to the Jews and their gospel. Kasi ang gospel nila, gospel plus law equals justification. By affirming his own apostleship and message. Mabigat ba o madali ba'y binabangga ni Paul? Di ba? Mabigat yun, yung banggaan na yan. Nagdeklara ka ng digmaan dyan sa teaching na yan. Di ba? Kasi mas tanyag tanyag na tanyag yung Judaism. No? Yung mga Judaizers na yan. Yun ang Kaya, pag sinabing gospel, ano uli? Gospel. Good news. Oh. Ano ang good news? Ano ang mabuting balita? Evangelion yan, di ba? Ebanghelyon o Evangelion. Ano yung good news? Ano yung mabuting balita? Ang kaharian ng Diyos ay nasa atin ng mga kamay. So, yung palang yung palang Evangelion na yan, yung gospel, good news, mabuting balita. Ito pala ay merong kinalaman doon sa tinatawag na kingdom. Amen. Meron siyang kinalaman doon sa kingdom. Kingdom of heaven, kingdom of God. Kasi ang mindset, no, yung konteksto ng good news, maglalaban ang pinakapinuno ng isang kaharian at ng isang kaharian. Laban silang dalawa. Katulad ng nangyari kay Goliath at saka kay David. Di ba hinahamon niya? Pag tinalo mo yung pinuno na ito sa kabila, pupugutan mo ng ulo yan. No? At pagka tinalo mo yan, lahat na nasasakupan niya, sakop mo na. Kayo lang dalawa pinuno maglalaban. So, ang mabuting balita na isisigaw doon, may bagong hari. May bagong pinuno. That is good news. Amen? That is the gospel. No? So, nalala ko lang yung ang Ukraine, di ba? Tsaka yung Russia, di ba? Tapos etong Iran, nakara, di ba? Nilusob naman ng Amerika o ng Israel. Sabi ng ibang mga mamamayan doon, parang nabunutan daw sila ng tinik. Kasi iba yung pag-aalipin sa kanila. Iba yung kanilang trato sa kanila. Sabi lang na napapanood ko ng mga ini-interview. So, tingnan natin, mabuting balita. Yun pala yung konteksto ng good news doon. No? Kaya, ang good news, naglalaban, like for example, kingdom of darkness, kingdom of light, no? Christ at saka si Satanas, tinalo ni Christ
si Satanas, ang good news, may bagong hari. No? May maghahari na. Merong siyempre pagka naghari, siya yung hari, may kingdom siya. Di ba? May domain siya. Yun ang yung ng ebanghelyo. Yun pala yung evangelyo na yun pala yung good news doon eh. Di ba? Kaya yung pag-aaral natin noong nakaraan about the local church, about the church, tayo yung huling instrumento ng Panginoon Diyos para palaganapin ang kingdom ng ating Panginoon. Amen? Anong sa'yo, sir? Yung Bishop, ano yung ano doon? Masabi natin, sa Luke chapter 2 verse 11, angels ang pakita before the Lord of Jesus Christ. Sabi ng angel. 2:11. Bigyan kayo ng mabuting balita. Mabubuting balita. Oo. Babae ng Biblia, tagapagligtas. So, yung tagapagligtas o salvation, that's God tidings to Bishop. Yun ang sabi ng yun. Good news yun. No, God tidings. Good news. Mabuting balita yun, di ba? So, isinilang na sa inyo sa bayan ni David. Anong kampanya niya? Evangelium din yun. Opo, good news yun eh. Isinilang na. Yung Yung hari. Natatawag din natin sa Evangelium yun. Oo. Good news yun. Mabuting balita yun. Yung isinilang na, yung magiging hari. Oo. Kaya mabuting balita, katulad tayo, experience natin yan eh. Yung good news na yun, mabuting balita. Hindi sa Matthew chapter 2 di ba? Sabi rin, hindi sila namin ng mga ulo. Evangelium pa rin. Yes. Mga yan, connectivity kumbaga, magkaka-connect yan. No? So, from kingdom of darkness, tayo dati. Tama ba? Ephesians chapter 2, verse 1 hanggang verse 3. Na-transfer tayo from darkness to light. Amen? So, yun ang mabuting balita. Yun pala, the Magna Carta of Christian Liberty. Amen? Kaya lang, nakakalungkot, yung mga ibang mananampalataya, sinasamantala naman nila yung kalayaan. Inabuso, tama, no? Inabuso ang kalayaan. No? Malaya silang malaya pa rin maglingkod kay Lord, and at the same time, malayang gumawa ng kalokohan. Diba? So, hindi dapat ganun eh. Dapat talaga declaring na ang Diyos, na ang Panginoon Jesucristo, Panginoon natin. Kasi iba yung no? Panginoon. Pagka sinabi natin Panginoon ang ating Panginoon, alipin tayo. We are more than willing na maging tagasunod, tagatupad ng kanyang mga mga panukala sa atin pong mga buhay. Amen? So, kaya pala binanggit dito, Galatians chapter 5, from verse 16 hanggang 17, di ba? Basa nga muna, Galatians chapter 5. Hanggang 19 yan eh. Tapos sumunod doon yung fruit of the Holy Spirit. Galatians chapter 5. Okay, from verse 16 hanggang sumunod na mga talata. Nasabi sa inyo ang Espiritu ang inyong patnubay sa inyong buhay at hindi kayo magiging alipin ng hilig na naman sapagkat ang mga nasa laman ay laban sa kalooban ng Diyos ng Espiritu at ang kalooban ng Espiritu ay laban sa mga nasa ng laman. Lagi na naglalaban ng dalawang ito kaya hindi ninyo magagawa na nais ninyong gawin. Hanggang 19, hanggang 21 na yan. Kung pinapatubayan kayo ng Espiritu, wala na kayo sa ilalim ng kautusan. Hindi may kakailang mga hilig na naman, pagkiapid, kahalayan at kalaswaan. Okay. Sabi dito, but I say, walk by the Spirit, and you will not carry out the desire of the flesh. 5:16 ng Galatians. Ha? Bakit? For the flesh, sabi doon, sets its desire against the spirit. Magkalaban yung flesh at saka yung spirit.
Hindi sila, kumbaga sa ano, contrast palagi sila. Take note ha, ang sulat na ito, hindi sa unbeliever. Hindi sa unbeliever sinulat ito. Amen. Yes. Amen. Ang kausap niya rito, Kristiyano. Diba? Galatian Christian ang kanyang sinulatan. Sa mga unbeliever, common ito. Diba? Yung mamuhay sa laman. Diba? Amen. At ibig sabihin, bakit niya sinulat ito? May nakikita siya? May mga nabubuhay sa laman, namumuhay sa laman ng mga Kristiyano? Di ba? May mga fleshly na mga Christian? Meron. Meron. Hanggang ngayon. Yung bishop, Kahit nga ngayon very common ganyan din ibang mga Kristiyano ang tawag bishop doon ni Pablo, cardinal. Karnal. Cardinal. Karnal, yung baby Christian. Baby. Paano kung matagal na? Ayun lang, bishop. Ano? Bonding bishop. Kaya nga ang sinabi ng baby Christian pwede maging karnal. Okay lang di ba? Pero kung 20 years ka na sa Panginoon. Di ba? So, dinudurog niya rito yung mga nakikita niyang Kristiyano. Kuno ba ito? Kristiyano kuno. Di ba? Pero fleshly pa rin. Di ba? Oo. Sabi niya, for the flesh sets its desire against the spirit. Di ba? Magkalaban And the spirit against the flesh. For these are in opposition to one another, Amen. so that you may not do the things that you please. Opposition magkalaban, flesh. Kaya nga naalala ko lang yung Matthew 26:41. Sabi roon be watchful and prayerful. Amen. Maging mapagbantay kayo, maging mapagmatsyag kayo. Bakit? The spirit indeed is willing, but the flesh is weak. Amen? Verse 18. But if you are led by the Spirit, you are not under the law. Yes. Diba? Hindi na kayo, wala na kayo sa ilalim ng ng kautusan. Amen. Diba? O, sino kausap? Pwedeng Jew Christian. Diba? O, ibig sabihin, hindi na pala sila under the law. Kung Jew Christian ang kausap. Gentile Christian, possible. Diba? Amen. Pero pag sinabing law, ang tinitira niya diyan yung mga Jew na naging Christian. Di ba? Hindi naman sasabihin niya sa mga sa mga Gentile Oh. Yun ang sabi. Ibig sabihin naman, right from the start ng institution ng church na nagsimula sa Acts, meron na kagad namumuong division ang believers. May division na. Merong grupo na mga Judaizer Christians at saka Gentiles. Kami naniniwala na kailangan i-uphold pa rin ang Old Testament laws. At the same time, si Jesus, may naniniwala na all night things pa rin. So, ibig ba sabihin ito, yung mga apostoles, maliban kay Pablo, sila yung mga Judaizers? Oo, karamihan sa kanila. Yung teaching nila, iba kay Paul. Sila? Grace plus law. Maaring ganun ang mindset nila. So, ibig sabihin, Di ba? yung ating... Actually, si Paul, ganun na rin talaga. Benjamites din yan di ba? Kaya lang mestizo, Parang siya, Kalahating Jew, kalahating Possible yun kasi yung bishop kinalakihan nila Kinalakihan ni Paul. Yung mga Kinalakihan ng mga
nila ng mga apostles o lalo na yung mga diyan. So possible kasi yun ang kinasanayan eh. Si Pablo naman kasi siya, pero siya revelation from God. Bilang Hudyo siya, alam niya naman yung mapatas rin eh. Kaya nga siya, sinisipin niya lagi yung yung Diyos sa Gentiles o sa Galatians. Ano yung pagkakailan ng Greece? Sa Luke. Kaya nga. So, normal lang na hati-hati ang mga Kristiyano. Kasi kung titignan natin din siya, doon sa Acts chapter 15 yata, o 15 o 20 pa yun, nasabi rin eh, may mga Hudyong mananampalataya ng kung mali makikigay ito hindi kayo maligtas. Ano nang parang sinabi rin eh? Jew na believer. Believers rin. Kaya nagkaroon silang pagtatalo rin eh. Kaya pinatawag nila yung Ito, elders. implikasyon na Jew believer ang kausap niya. Kasi pagka nag-quote and quote ng law di ba? Yun ang kanila pinaniniwalaan eh. Tuloy natin. Now, verse 19. The deeds of the flesh are evident, which are immorality. Number 1 yun. Impurity, sensuality, outbursts of anger. Yan, Sinabi outbursts of anger. Ano pala? Idolatry, sorcery, enmities, strife, jealousy, outbursts of anger, dispute, dissensions, factions, envying, drunkenness, carousing, and things like this, of which I forewarned you. Yan sabi, may warning. Diba? Ano yung babala? Ano yung babala niya? Ang mga gumagawa. That those who practice such things will not inherit the kingdom of God. Those who practice such thing will not inherit the kingdom of God. So, Ibig sabihin, Christian, hindi mag-inherit ng kingdom of God. Ang audience dyan sa Galatians is Gentiles and Jewish. Oh, yeah. So, mix siya. Mix. Mix. Hindi siya pure Jews lang na believers. Hindi ang dyan. Kaya nagkakaroon ng pagtatalo dyan kasi sinusulong ng mga Jew is yung law. Ang pinapakita naman ni Paul yung power ng grace from Christ. Kaya dito tinutuloy sa inyo lumayan na tayo dyan. So, ang turo kasi about law human effort So, for you to observe the law diba? So, yung grasya, yung grace, diba? Wala ng essence. Yung ayuda ni Lord yung tulong ni Lord Tama ba? Para ikaw bumait. Ay, paano nga dito? Ibig sabihin, kung Christian ang kausap dito, may babala. Diba? May mga Kristiyano na nagpapatuloy sa immorality. Diba? May mga Kristiyano na hindi makontrol ang galit. Outburst of anger diba? Sabi rin I forewarned you. Envy, yung envying. Sa Tagalog ano yun? Inggit. Diba? Kita mo, pwede pala, yan lang dahilan, hindi ka pwede makawala. Hindi papasok ng langit. Will not inherit eternal life or the kingdom of God. The kingdom of God pa rin ang pinag-usapan. Kaya hindi po pwede, pinag-aaral natin nakaraan, hindi pwede maghiwalay gospel at saka yung kingdom. Kingdom of Diba? Kaya lang, yung mindset na nila sa kingdom, physical and literal kingdom. Diba? Ang itinuturo ng ating Panginoon, spiritual kingdom. Amen? Amen. Okay, so number 2, to use their freedom
from the law, not as an opportunity for the flesh, but to walk in the Spirit. Diba? Amen. Gamitin ang kalayaan. Malaya ka na nga sa law eh, no? Diba? So, hindi para magpakasasa ka naman sa gawa ng laman. Diba? Eh, malaya na pala ako eh. So, ibig sabihin, malayang gumawa ng kasalanan? Malayang maglubalob sa kasalanan? Oo, di ba? Kasi kahit nasa sa kalsada, naririnig mo yung mga nagwewelga dyan eh, no? Kalayaan, 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 di ba? Parang ganun, mga NPA, mga communist. Eh. Pero natiri paling alipin. So, yan yung ano. Kaya hindi dapat abusuhin yung grasya ng Panginoon. Amen. Amen? Kaya hindi totoo. Para sa akin, hindi totoo yung once save, always save na kahit mamatay ka na nakapatong sa ibabaw ng babae, No way. ligtas ka pa rin. No way. Diba? Kahit mamatay ka na nag-i-enjoy, nagpa-practice ng kasalanan, ligtas ka pa rin. Hindi ganun eh. Hindi ganun. Bishop, nagtuturo ng ganyan. Ha? Nagtuturo ng ganyan. Hindi nga, may mga, dami nga yan eh. Hindi lang meron eh, marami yan. Oo. Kaya, yun ang tinatawag na pag-aabuso, di ba? Sa grasya ng Panginoon. Mga abusive, abuso. Okay. Tinawag tayo sa kalayaan. Dati hindi tayo malayang makapaglingkod kay Lord eh. Tama ba? Ibang Lord ang pinaglilingkuran natin dati. But when we become a Christian, malaya na tayo makapaglingkod sa Panginoon. Hindi tayo pwedeng, kumbaga sa kontrolin ng kaaway. Wala na siyang kapangyarihan sa atin. Amen. Amen? Naalala ko nga yung isang lasinggero. Di magdamag, lasing. Tapos idip ng konti. Pagdating ng umaga, may dumating na naman ang kumpare. Wala. Pare, sundutan natin yan. Sundot eh. Yeah. Hindi niya mahindian. Yun ang ibig sabihin. Di ba? Hindi mo mahindian eh. Wala kang power. Di ba? Lalo na kapag nagsasyabu ka pa. Di ba? Ang nagsasyabu, mahirap malasing. Pagka nagsasyabu, gising yun. So, sa totoo lang, ang syabu ang pinakamahirap iwasan. When you become an addict, you die an addict. Hello? So, ang theme ng Book of Galatians, Christian freedom in Christ. Yun ang pinaka-tema. Christian freedom in Christ. Overview ng Book of Galatians. Introduction, chapter 1, verse 1 hanggang verse 10. At dito po sa Book of Galatians, ang una, Roman number 2, about personal. So, personal nino? Ni Paul. Diba? Si Paul, dinedepensa niya yung kanyang authority. Amen? Amen. Paul defends his authority. Di ba parang si Paul merong self-proclamation? Tama ba? Si Paul ba, apostle ba ng Jew? But Paul declared that he was an apostle. Kadalasan sinabi niya. Di ba? Apostle of the Gentile, for the Gentiles. Hindi mo lang mabalik ako sa kanila sa inyong magdang mga
Apo, di ba? Design na. Oo, yun ang kanyang dinidepensa niya, yung lalaban niya, yung calling niya, yung panawagan niya. Ayun ang selyo ng aming pagkakagusto. Mm-hmm. Di ba? Kasi ang pamantayan for them to become an apostle, dapat eyewitness ka. Dapat kasama mo si Christ. Amen? So, si Paul, hindi. Diba? Nakadaop ang palad ba ni Paul si Christ? Pero parang hindi siya parang Personal personal. hindi na. Hindi. Pero naging witness na rin kasi kahit na opposition siya ng panahon na yun, hindi alam na rin siya kay Christ. Dahil half Jew siya eh. Pero tinawag siya. May idea siya. Nag-aaral siya eh. Si Christ, ano yung mga ginawa niya. Kwento na lang. Kwento na lang. Kwento about Christ. Di ba? Kaya malaking bagay yung kanyang encounter eh. Doon sa Damascus, no? Road of Damascus. Okay. Yun. Pagdidepensa. Katulad ngayon, may mga self-proclaim kasi din ngayon eh. Di ba? Self-proclaim apostle, self-proclaim prophet. Yung proclamation ni Lita, mahirap na, sobrang layo mo. Oo, di ba? Pablo pwede ba? Malapit eh. Oo nga, di ba? Meron ba pwede ba? Meron ba apostle ngayon? Yun naman tanong, di ba? Ano ba yung self-proclaim na lang din? Eh, siguro May na siya. nag-compare nga po ako na bago ang panang po ako Christian. Hindi ko pa naman alam. Siguro, bago pa po. So, ayon sa pagkaalala ko po, kailangan papatuloy yung sabi niya, Apostleship. apostleship. Yung kailangan Or function na lang. muna sa isang iglesia, may tatak na pagka-apostol. Hindi Katulad naman si po- Periol, di ba? Oo. Yung tapos yung anak niya, Yung Jonathan. mga yun, hindi. Self-proclamation na sila, pati siya. Oo. Yung Jesus our shield. Yung pangalan ng Jesus our shield. Pero minsan hindi rin natin nasasabi na self-proclamation sila. Kasi doon sa pinagpapastoran nila, ini-acknowledge na apostles sila. Hindi, ang problema nga kasi doon, sila rin nagiging pag labas ka sa kanila, ganun ka. Hindi ganito ang tanong. Oo. May account ba sa Biblia na ang apostol nagpapatuloy hanggang sa kanya? Na nagpapatuloy. Parang dalawa yan, prophet at saka apostle. Oo. Kasi ang tanong. Pero yan doon, di ba? May account. Yan ang gift. May sinabi mo. Diba sa Biblia na wala na. Kasi sa pagiging apostol kasi, Kasi sila yung kaya kayo na na nito umano. Kaya nga nung Yan complex yan. sumantin ko sa kanila ng Diyos. nasa point 5. Nasa point 5 year old siya. Ephesians 4:11 to 13. Ano yun? Sabi na, Wala na ba yun? Laos na ba yun? Oo. hindi require mo sa Biblia. Gift yan sa loob. Kasi na-access. Kasi generally speaking kasi yung teacher pastor. yung huling propeta. The last prophet. Oo, kasi may mga kanya-kanya mga proklamasyon ngayon, personal eh. The last prophet daw. Di ba? Yun ang ano eh. Okay, Roman number 3. Doctrinal. Ano po yung tinutukoy dyan o pinag-uusapan dyan about doctrine? A defense of justification by faith. From chapter 3, verse 1 hanggang chapter 4, verse 31. Yan yung depensa. No? Kaya, maja-justify ka lang pag sumampalataya ka. Tama ba? Amen. Maja-justify ang isang tao pagka ikaw ay nanampalataya.
Ngayon, yung pananampalataya, ito ba ay personal na tugon ng tao? O ibinigay o inilagay ng Diyos sa isang tao para sumampalataya? Issue na naman yun eh. Di ba? Ang Diyos ba ang nagbigay sa kanya para sumampalataya siya o sa kanya, udyok sa kanya? O nung marinig niya ang gospel, ang ebanghelyo, tumugon siya. Sumampalataya siya. Diba? Sino na nagbigay? Para sumampalataya? O si Lord na nag-udyok? O tugon ng tao? Tugon niyo ng tao sa panawagan. Tugon siya. Tugon ng tao sa ebanghelyo na narinig. Kasi nga meron tao, kasi merong freedom minsan. Since the beginning, meron sa freedom. Oh, ayun, liberty na naman, free will. May free will. Pero sa kaloob ng Diyos mismo, Oh. regalo ng Diyos. Regalo ng Diyos. Nakilala din ako sa Ephesians 2:8. Oh. At biyaya sa biyaya kayo inaligtas kung magitan ng pananampalataya. At hindi ito nagmula sa amin. Kaloob ito ng Diyos. Sa pamamagitan ng pananampalataya. Kaya, hindi ito. Ano na regalo ng Diyos diyan? Yung pananampalataya o yung kaligtasan? Yung kaligtasan di siya. Pananampalataya. O pareho? Pananampalataya yung Oh, o pareho. Pananampalataya, mati. Bunga ng Oh. Bunga na bunga yun. ng palataya. Eh di yung hindi sumampalataya, walang regalo. Hindi niregaluhan ng Diyos. Kaya kailangan, tingnan na, di ba, no? Oh. Eh, alin ang regalo nga ni Lord diyan? Kaligtasan. Di ba? Hindi kaligtasan. Kasi kung kaligtasan, hindi Oh. mo kailangan manimpalataya. Dalawa kita ng kaligtasan sa inyo. Pero ang daan ng kaligtasan ay pananampalataya. Yung ganun pananampalataya, doon we are saved. By grace we are saved. Through faith. Hindi tayo are not saved because we're just saved. Otherwise, hindi natin na kailangan magkaroon ng faith. So tayo ay faith, we are saved. So ang kaligtasan ay hindi yun ang binigay sa atin. Yun ay resulta ng ating pananampalataya. Which goes to say na kung ikaw ay nananampalataya at ikaw ay na-save ka from where? From what? From sin. From sin. So, tunay na may pananampalataya, tunay na save, ay hindi na makakapamuhay sa kasalanan. Yes. Kaya yung enumerate dito ni Paul sa Galatians, mayroon kasi mga carnal Christian, may mga believers na nominal Christian sa pangalan. Nakaturian sila, kay Paul sila, kay Peter sila, Jewish, Gentile believers, pero makikita sa gawa kung tunay kang Kristiyano o hindi. Kaya enumerate yung mga hindi kabahagi sa kaharian ng Diyos, nagwawarning siya. Kasi yung pananampalataya, ang resulta talaga ng salvation from sin. And then pagka saved ka na from sin, ultimately, when you die, you go to heaven. Kaya hindi kaloob ng Diyos yung salvation as gift. Ang kaloob niya yung faith na narinig mo by hearing the gospel na bumago ng iyong buhay. Yun yung sa akin. Hindi yan. Ay bakit minsan, di ba meron sa Bible na basa natin doon? Sabi roon, your faith has saved you. Di ba may mga gano'n, no? Gumaling ka dahil sa iyong pananampalataya. Pananampalataya kasi tugon ng tao. Yung regalo ng May mga gano'n, di ba? Saka minsan sabi ko sa
Bigyan decision ang sino mang sumampalataya. Meron kasi, May mga spark talaga. Oo. Pero yung pananampalataya, meron, Oh. Kasi ang faith ng Hindi. gift ng Holy Spirit ang faith. Hindi ba yung kaligtasan, Palagay din niya doon. pagdating sa kaligtasan, galing kay Lord yan. Act of God yan. Finish work niya. Initiative ng Panginoon yan. Design ng Diyos yan. Yung kaligtasan ng sangkatauhan. Siya ang humakbang dyan. Wala tayong bahagi dyan. Kahit katiting, wala tayong bahagi dyan sa kaligtasan na ginawa ng Diyos na yan. Ngayon, yung kaligtasan, good news, pinamalita, ibinahagi, no? So, tapos maririnig ng lahat ng tao. Di ba? Jew, believer, di ba? O kaya Gentile, di ba? Makakapakinig. Ngayon, nung mapakinggan ng mga tao, hindi naman lahat sasampalataya. Meron lang mangilan-ilan na sasampalataya. Di ba? So, balikan ko yung tanong ko. Galing kay Lord o tugon ng tao? Tugon ng tao. Kasi Sa kaligtasan na libre, galing kay yung sa kaligtasan walang problema eh. Si kay Lord yan, sure yan eh. 100%, 101. Parang dito, ayudan. Ah. Ayudan. O si Mayor. Oh. Magbibigay ako ng isang sakong bigas. Ngayon, Yun na yung gusto. galing kay Mayor yun. Sana meron. Ano, tugon mo? Punta ka. Pag nagpunta ka, ligtas ka. Meron ka. Pag hindi ka nagpunta, pero nabalitaan mo. Punta mo. Pag pumunta ka, hindi, ayudan ka. Paano nagpunta ka, wala kang stub? Wala pa sa kalawin na Hindi ba sabihin siya, pumunta ka. Sabi niya, pero sa nakunta yung stab, ibig sabihin, wala sa ayuda. Wala sa stab. Hindi ka lang mabigyan ng stab. Hindi, bumasa kang stub eh, no? Meron kasi plus 100 eh. Wala nga yung pangalan pa. Isa, tulad doon siya. sige. May libreng gamutan dati sa German, di ba? Di ba meron dati? Tumabalita ako dito nung nagpagamot. Nasa akin yung kung tutugod ako, lang gusto mapagamot o ayaw ko eh. Libre, no? Dahil sa gusto ko lang magbumalik, pumunta ako doon. Wala kasi mabiling gamot eh, mahirap ako eh. Hindi na tayo pag-asa, pumunta ako. Jeff, pwede ba akong mag-ano lang? I-share sige. ko lang yung aking stand dito sa, kasi very... Justification, very, Defense of justification by faith. issue na topic ito. When it comes to salvation, pagbago ko pa lang na Kristiyano, medyo ang feeling mo, pakiramdam kaya ka na saved kasi tinanggap mo si Christ, tumugon ka by your own free will. Pero when you go deeper into the Word of God, para pag pinagtagdi-tagdi mo yung mga katuruan ni Pablo, makikita mo na hindi pala ganun. Ang pagtugon mo ay hindi galing sa sarili mong kagustuhan o pagtugon o free will. You will realize na hindi mo ka ng Panginoon. Merong nagtulak na force beyond your own self para ka sumampalataya. At sino lang yung mga merong binigyan ng ganung force? No one can come to me unless the Father who sent me will draw him. So kahit gustuhin mo, you cannot come. No? Without the Father pushing you to come. Pero kahit ayaw mo, katulad ni Paul, ayaw, ginusto ng Ama, inarang siya sa daan. Kumbaga, hindi choice ng tao. Kumbaga, ito yung ano, no? So hindi ako naniniwala na ang tao ay nasisave by faith through his own free will. Merong free will ang tao, nung binigay ang free will, binigyan ng free will ang tao, in-enumerate para saan yung free will sa Old Testament, sa Genesis, kay Adan, kay Eva. Ito ay para pamunuan, no? Pamahalaan ang creation. At binigay din yun, mag-desisyon ka sa buhay mo kung gusto mong We will, in connection to sa bawal na pagkain. Buong kayo ng pagkakilala. Meron din
choose you this day. Meron sa Old Testament eh, no? Kung gusto mong mapabuti buhay mo, piliin mo ang kabutihan, ang buhay o kamatayan. Nasa free will natin yun. Deuteronomy. Oo, nandoon lahat yun, yung free will. Okay. Kaya yung sinasabing, eto, ayuda, tatanggapin mo, hindi, free will mo yun. Maganda rin yung pinasok nyo na mayroong paano ko, walang stub. Ay yung stub, hindi mo free will yun. Pag wala kang stub, Galing kay... hindi ka, kumbaga, binigyan ka ng stub, Oo. ay saka ka lang makakaroon ng ayuda. Kumbaga, wala kang salvation kung hindi ka binigyan ng faith that can save you. When it comes to salvation, no one can be saved by his own free will. Kasi if we are saved by our own free will, we can be unsaved again by our own free will. No? Kasi ang free will, nasa ano yan eh. Nasa gusto ng tao, hindi. Pwede tayong tanggapin si Lord yun, kasi hindi na. Now, Pwede- when sinabi si Christ na no man can pluck them out of my hand and my Father's hand. No? So my Father is greater than all. Ibig sabihin, mas ang puwersa, ang ating security ay nasa kay God, wala sa ating sariling desisyon. Tapos meron akong hinahawakan dito sa Roman 9 kung bakit na-enforce yung aking stand na gano'n, na salvation, only salvation is not by free will. It is by God's will. Who will be chosen to be saved? Who will be saved? Kasi sabi niya dito, So, sila na namimili na maliligtas. Yes. Parang ganon. Roman 9:16, maliwanag kung gayon na ang Predestination yan. yung sinuman, yung whoever, saka sa Acts 2:2, yung whoever na yon, ito yung mga sa ating paningin, no? Whoever, kahit sino. Labo-labo tayo kung sino. Pero in God's eyes, alam niya na kung sino-sino ang mga chosen niya, but for the foundation of the world, before the beginning of time, He knows. Sabi dito, Kailangan mapaliwanag mo yung pastor. Opo. Kasi malalim yung binubuksan ninyo. malalim talaga. Very controversial. Magbibigay kayo ng... May sinected na kagad. Pero sa iba magbibigay kayo ng... Hindi, yung view niya yun. Yung view niya. Yung view niya. At ito yung sabi sa Roman Kasi 9. maraming babangga eh. Marami pa bang... Marami pa. Roman 9. Marami akong Parang panggaan. Roman 9:16. Oo. Sabi sa 16, maliwanag po kayo na ang pasya ng Diyos. So, ang nagpapasya for salvation ay ang Diyos, hindi tayo. Ang pasya ng Diyos ay nababatay sa kanyang habag, hindi rin sa atin. At hindi sa kagustuhan o pagsisikap ng tao. So, hindi rin sa free will o gusto ng tao na masave siya. Tapos, sa bandang verse 18 ng Roman 9, kaya nga, kinahahabagan ng Diyos ang sinuman nais niyang kahabagan. Hindi sinabing kinahabagan ng Diyos ang sinumang gustong kahabagan. Gusto ka ba? Ikaw gusto mong kahabagan ka ng Diyos, kakahabagan ka niya. Hindi ka nun eh. Kinahabagan ng Diyos ang sinumang nais niyang kahabagan at nagiging manhid ang nais niyang maging manhid. O meron siyang pinatitigas. Ang puso. Sabi sa NLT, so you see, God chooses, so the freedom of choice is na kay God, wala sa tao. So God chooses to show mercy to some, and He chooses to harden the hearts of others, so they refuse to listen. So when it comes to salvation, it's not in our own position to be saved. Kaya nga, nandun niya po yung kantang Why Have You Chosen Me? Kasi hindi ko alam eh. Magsalanan lang naman ako. At siguro, pwedeng kantahin ito ni Dimas, yung katabi ni Jesus Christ sa krus. No? Hindi nga humingi ng sorry yun. No? Bigla na lang siya pang nauna dun sa paraisong may isama. No? Wala nga siyang bautismo eh. Hindi nga siya nag-ministry lahat. At siya naman hindi naman siya nagmamalaki. At sinabi lang niya, halin mo lang ako. Pero more than that, ginawa ng Panginoon, sinama. Di ibig sabihin, merong reprobate. Merong reprobate. Opo, naniniwala ako na Merong reprobate kasi merong
ipinanganak ka na talagang wala ka ng kapag-apag-asang maligtas. Base Dahil sa Romans chapter pasya ng 9 Diyos. At saka Romans chapter 8. May context kasi ito eh. Oo, yung context nga, ang Romans 9, may context talaga yan. Kasi kung sabihin na... Hindi konteksto yan ng ano. Kay Paraon yan eh, tsaka kay Jacob yan eh. Yung mga konteksto dyan eh. Sa Old Testament pala, meron sinabi Oo. na ang bunso ay maglilingkod. Yun ang context talaga. Maglilingkod sa bunso. Oo. O di sabihin, yun yung design ng Diyos. Tama ba? O parang tumugol lang tumugol lang yung dalawa. Meron galing kasi gano'n sa ano ng Diyos yun eh. Pero sa panahon kasi natin ngayon, ang Diyos kasi ano siya eh. Sabi niya, for God so loved the world nga eh. Sabi, lahat ng tao, binigyan ko ng pag-asa. Mahal niya lahat ng tao. Lahat. Pero ang patakaran niyo, sinong tutugon sa panawagan ko? Yun yun eh. Sino? Ito yung kaligtasan binibigay ko sa inyo. Sino ang tutugon dito? Ang tutugon doon, yung itinulak ng Ama na tumugon. So lalabas ngayon So lalabas ngayon ganito. Pag ganun, ibig sabihin, masasalungat natin yung yung sinabi nyo sa for God so loved the world. Hindi po. Sige, tingnan natin. Yung sinasabi mo, context tayo. John 3:16, 17 and 18. Ma'am natin yan, makakapayin sa tayo. Tingnan natin. John 3:16. Sabi pa ng 2 Peter 3:9 that no one should perish. Sabi ng Diyos na. Kaya pinapatagal, may ayaw mo mag-ano. Sabi pa kasi sa Santiago, sabi pa nga eh, gagawin natin sila sa apoy. Ito. Basahin ko na lang, Pastor. Sabi rito, for God so loved the world. Sino yung world? Yung lahat ng tao sa mundo. May pinipili ba? Lahat mahal ng Diyos. Makasalanan, hindi makasalanan. Israelita o hindi Israelita. Mahal niya. At dahil mahal ng Diyos ang tao, lahat ng tao, anong ginawa niya? He gave His only begotten Son. Yun ang pagpapatunay na mahal niya ang lahat ng tao. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Tapos yung kasunod doon, that whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. Sino man na sa kanya'y sumampalataya, hindi naman sinabi rin, sino man na sa kanya'y sumampalataya na may karugtong pa, wala na eh. Basta sinabi rin, sino man na sa kanya'y sumampalataya ay merong buhay na walang hanggan. Verse 17, for God did not send the Son into the world to judge the world. Hindi raw pinababa ang anak para hatulan ang mundo, ang mga tao sa mundo. Lahat ng tao. Savior siya eh. Di ba? Hindi yun ang purpose niya. Pero, to judge the world. Hindi yun ang purpose niya. But, that the world might be saved through Him. That is the purpose. Yung mundo, yung mga tao sa mundo, ay magtamo ng kaligtasan sa pamamagitan niya. Di ba? So, scope lahat ng tao. Di ba? Tapos verse 18, he who believes in Him is not judged. Sino mang sumampalataya sa Kanya, kay Jesus Christ, hindi na hahatulan. Yung sumampalataya. Di ba? Hindi mo sinabi yan. Sumampalataya na binigay niya ng pananampalataya. Basta sinabi, sino mang sumampalataya. Personal yun, di ba? Personal. Oh. He who does not believe has been judged already. Oh. Sino mang hindi sumampalataya, hinatulan na. So kasi kung kung halimbawa si Lord ang siyang magbibigay sa kanya, ito hindi niya binigyan ng pananampalataya. Pagdating sa langit, Lord, parang unfair. Di ba parang unfair? Di ba? Okay, tinan niyo yung logic na yun, Sa verse, meron akong ibang paliwanag naman yan. Kaya nga sabi ko controversial to. Kasi you will have to reconcile all the verses. You don't just explain the verse by itself.
sa St. John, Book of John, chapter 6, no, si Jesus din mismo nagsabi, isa lang nagsabi siya, si John ang nagsabi sa John 3:16 to 18. Oo, Si John din 18. ang nagsabi ng John 6:44. Mm. Basa. Yan, 644. 844, baka 844. Baka ipon mo. Walang taong makalalapit sa akin. Ah. Maliban lang ang amang nagsugo sa akin, Mm. ang sa kanya'y magdala sa akin. Yeah. At siya'y aking ibabangon sa huling araw. Yeah. Yung Ano yung whoever, context? this is how I interpret the whoever of John 3:16. Yung whoever na yon, sila lang yung inilalapit ng Ama kay Kristo. Si Jesus sa Matthew naman, 13, tinanong ni Jesus sa mga disipulo, tinanong ng mga disipulo, after niya magpahayag ng the kingdom of God is like a man sowing the field na mayroong 4 na klase ng lupa, matanong, matinig, etc. etc. Tapos, ang labo, hindi maintindihan ng mga tao. Ayun yung opportunity ni Jesus Christ para maintindihan na siya yung Mesias eh. Daming dinumog siya, di ba? Matthew 13. Pinakit nila si Jesus Christ sa isang silid at ang sabi niya, ba't ka nagsasalita ng gano'n? Hindi maintindihan ng mga tao. Pero why don't you speak up plainly? Sabi niya, to them, the secrets of the kingdom of heaven. To you, it is given for you to know the secrets of the kingdom of heaven. But to them, it is not. May pinili si Lord. Dito sa John 6:44, no one can come to me unless the Father who sent me draws them to me. So, ibig sabihin, yung whoever ng John 3:16, sa mababaw na pagtunawa, pag bago ka pangalan ng Christian, katulad ko nung una, ganoon din ang pagkaintindi ka. But if you go deeper, there are verses na sasalungatan mo pagka gano'n ang paliwanag mo na ang whoever ay nasa free will ng tao. Kasi may meron ditong mga versikulo na natutukoy na ang nawala sa pagpili ng tao. And you have to reconcile that with those verses. So, kaya binago ko yung aking understanding na mababaw na, sige na kasi, tanggapin mo na kasi, tanggapin mo. Kasi naman ito mo, sige, tanggapin mo. Sunod ka sa akin sa prayer. No? Hanggang napakumbinsin siya, kala mo saved na siya. Pero yung katabi ni Jesus Christ sa cross, hindi kumbinsin ni Jesus Christ yun. No? Nakita mo, nagpusa na lang yung tao, unbeliever yung sinner yun. So, merong force of all the people na nakatingin kay Jesus Christ sa cross na ang tingin ng lahat ng tao, he was a blasphemer. He was a sinful. Siya ay nagsasabi siya daw ay anak ng Diyos, siya daw ay Diyos. Dapat siya parusahan. Lahat unbeliever kay Jesus Christ. Pero yung isa pang masamang taong katabi na sa krus, ang nagkaroon pa ng damdamin na pagtanggol, manampalataya kay Jesus. Extra, supernatural. Ibig sabihin, binigay din ni Lord para sa isa yun na sumampalataya siya. Correct. Maniwala siya. So, ibig sabihin, chosen siya. So, kung sino, who are Pero the hindi nakasulat chosen doon. ones? Mahirap dagdagan yun. Hindi nakasulat Kasi doon. Pero yun, malinaw doon, pareho nilang narinig about the Lord Jesus Christ. Oo. Doon sa ni kapatid na sabi sa Matthew chapter 11 nung nagkakamali. 11. Sabi na sa inyo ng kaloob. David. Kasi yun, kung titignan natin ang may context kasi yun, titignan natin context, dalawa yan eh. Oo, may context. Dalawang beses binanggit yan. Binusan na yung mata at saka yung pangdinig. Pero sa kanya hindi, tama naman yun eh. So, yung kasi sinabi ng Panginoon, para sa kanya mga alagad lang na, choosing ko kayo, siya yung ipagkakalo dito, yung kingdom of heaven. Kasi nga, nagtatanong sila. Oo. Nangaral si Kristo in parable, in public. In public. Ngayon, No. ang sabi, Tapos nung nag-iisa na si Kristo, lumapit sila. Ano ba ibig sabihin ng parable na yan? kailangan nila ng Personal. Kaya sinabi, mapalad kayo. Di ba yung mga ganun eh? Yun ang parable na yan, di ba? Ano na lang? Hindi natin yung verse. Ito lang ito yung defense ko. Defense ko. Yung ganun. Sige. Ito defense ko lang to. Ang defense kasi ng Bishop, may context siya. May parable. Si
Sila nga hindi Parable. na naintindihan. 13 yun eh, 13. Pero sabi niya, mapalad kayo. Yes. Sapagkat yung sabihin chosen sila, Sino yung mapalad? kailangan ng kingdom of heaven, o ibibigay ko sa inyo. Yung nagtanong, At pagkatapos yung ibigay sa inyo lumapit. to, papasok yung Matthew 28, sila ngayon yung magkangaral. Sila yung mag-o-open naman doon sa mga tao. Para matupad yung John 3:16. Ganun kasi yun eh. Yung sa akin lang yun Kasi, kahit saan ko isipin, kung may chosen ng Panginoon, kaya halimbawa sa atin dito, kaya, eto kung sacrifice tayo. Are you sure you are chosen? Paano kung hindi, no? Sayang yung pagdating mo, Nag-aaral di ba? ka pa ng Bible school. Pagdating doon, isipin mo, ano ako, di ba? Lahat, pinupuro na. Pagdating sa langit eh, sorry, kalahat sa pangalan, hindi ka chosen. Paano yun? Anong batayan natin na you are chosen? Di ba? Yan ang mga tanong eh. Okay, nasa Bible din yung mga batay. Kaya nga, doon. Ito yung, di ba? Ito yung sinabi kasi Kasi, dito. di ba? Second na lang sa lahat. Yung kasi yan yung mga pinili, no? Ito, yung mga pinili kasi. Pero kasi nagkaroon ng araw na yan. Kapag hindi ka sumama doon sa araw na yan. Kaya kasi Pablo talaga nga rin. Ganun eh. Kadibate niya itong mga Jew na to. Sa akin, ganito. Pagkamerson talaga yun kasi nga, may balita si Christ na eh. So, Kasi ibig sabihin, hindi hindi tayo siya. assurance eh. Kaya nga, pag totoo ka nanampalataya kay Lord, totoo pure. Nanampalataya ka kay Lord, kay Jesus, binibigyan ka ng assurance eh. Yes. Yun na nga. Ano Yeah, yung assurance sabihin ng talaga, assurance nasa Bible, versus doon sa this mananampalataya? Bible. Hindi kayo siya, ito man, Diyos mo, ito assurance ko sa'yo. Ang problema kasi ito, yung sabi, chosen eh, reprobate. Ibig sabihin, Wala. alam na ng Diyos. Alam na ng Diyos. Nagbigay siya eh. Kung alam, Yung salitang alam na ng Diyos, tama yun, alam talaga ng Diyos. Pero yung kasunod na tanong doon, siya ba ang nagdidikta? Siya ba yung nagtatalaga? Para ikaw ay hindi maligtas? Ang ibig sabihin, hindi At ito siya. naman isang ito ay maligtas. Meron talagang tao, meron talagang Yun ang big meron talagang tao big na deal doon eh. Hindi talaga mananampalataya. Oo. Alam niya na yung expert. Alam niya yun, no problem with that. Omnipotent siya, all-knowing siya eh. All-knowing siya eh. Alam niya yun. Kaya nga ano doon, hindi kasi masasabi natin na ganito eh. Di ba? Kasi lalabas na, halimbawa, kanino doctor niya kung titignan natin, yung predestination. Meron dadalang turo niyan eh, yung predestination eh. So yung predestination, ano nga yun, abuse pa nga yan eh. Yung iba naman, minodify nila yung iba. So yung predestination, kayo Kasi yung Calvinism, like for example, tulip yan eh, tulip. Pwede bang, ano ako, merong verse ng nakahayag ng reprobation na may mga reprobate talaga na sinilang baby pa lang o hindi pa pinapanganak ay nakatalaga na talagang hindi maliligtas. Kumbaga may pinili. Romans Ano chapter talata? 9, Romans chapter 9, yun na natin tungkol kay Ay ano, ang context talaga ng Romans chapter 9, it is about Jacob and Esau, about Paraon, at saka ano, yun sila yun ang pinag-uusapan doon eh. Yun ang context doon eh. Oo. Na merong reprobate Sila yun, pero hindi natin pwedeng ilagay sa lahat ng tao. Hindi timeless. Biblical, Time-bound yung yun. reprobate, ibig sabihin ng reprobate ay hindi ka pa ipinanganganak, nakatalaga ka na. No? Kumbaga si Judas ay parang gano'n din son of perdition, nakatalaga na doon, pero pasama pa sa ministry. Sabi dito sa Roman 9:12, 9:11 to 12. Mahirap pastor, mahirap ano yung ano. Tingnan niyo muna yung context ng 9. Kasi actually 9 yan, 10, 11. Okay. Hanggang 11 yan eh, hanggang grafted in yan eh, hanggang pumasok ng mga Gentiles yan eh. Yung context ng 9. Yung context na sinasabi ninyo. Oo. Romans 9:11 to 12, ipinakilala ng Diyos na ang kanyang pagpili Chapter 9, verse 10, 11. Yung ang kanyang tatlong kapitulo na yan. pagpili ay ayon sa sarili niyang layunin at hindi batay sa gawa ng tao. Kaya bago pa ipanganak ang mga bata at bago pa sila makagawa ng anumang mabuti o masama, sinabi na ng Diyos kay Rebecca, maglilingkod ang mas matanda na nakababa Yun. ka. Kay Rebecca Ayon yun. sa nasusulat, Kay Jacob yan, saka kay Esau yan. So, meron Not reprobate. applicable to all people.
Ito po Yun ang ano doon. ito po ay Konteksto lang yan eh. Yan ang context niyan eh. Oo, yan ang context. Example ito to explain what Paul was trying to say in the whole chapter 9. Sabi dito, ayon sa nasusulat, binahal ko si Jacob at pinapupuotan o pinapuotan ko si Esau. So, kaya dahil doon sa pagpili ng Diyos, verse 14, masasabi ba natin hindi makakaruma ng Diyos dahil dito? So, ibig sabihin, merong unfairness in the air na tinutukoy dito. Pero sabi sa verse 16, maliwanag din kayo na ang pasyon ng Diyos ay hindi nababatay sa habag. Hindi nababatay ng Diyos ay nababatay sa kanyang habag, hindi sa kagustuhan ng tao. So, talagang, kaya babalik tayo sa tanong na ang faith ba ay binigay ng Diyos sa iyo kaya ka nananampalataya o sarili mong faith, yung natural faith mo. Ang faith na yun ay kaloob ng Diyos sa iyo. That's why you are saved. No? Ganun yun. Anong problema Oh, sa yan. Yun yun. Yung sinishare naman ni Paz, din niya yun. Yun nga, view. Oo. Ay, Kaya kailangan, salita nga, kailangan, mapaliwanag ni Pastor. Kasi una-una sa lahat, ang status ng pagiging pastor natin dito, hindi tayo pare-parehas. yes, May oo. matatanda, may baguhan. Pag narinig ko na hindi pa rooted and grounded sa Word of God, malilito talaga si Kaya nga, i-check natin ang context ng Romans 9, 10, and 11. Baguhan dito sa atin. Huwag natin tingnan kaagad in application to all walks of life, Saka Bishop, all human being. ang example kasi dyan yun ni Pablo. Sinampol lang niya lang yun eh. Oo, yung Ginagawa ng gusto noon. oo, kay Esau at saka kay Jacob ang ini-example niya dyan eh. Pero din sa huli, yung sa pagtan ng pananampalataya na eh. Yun na kasi ang kwento eh. So isang kinahabagan niya lahat ng tao. Yun na naman yan eh, kinahabagan niya na. Kaya lang, yung pagtugon ng tao, paano? For God so loved the world nga eh. O paano pa kukontrahin niya for God so loved the world? Di ba? Ngayon, context yun kay Esau. No? Kinahabagan niya yung isa. Prerogative na ni Lord yun. Di ba? Pero in connection to salvation, lahat ng tao mahal niya. Naaawa siya sa lahat ng tao. Kasi ang nangyari din siya sa panahon ni Calvinis. Pero hindi lahat. John 3:16. Kasi meron siyang pinili. Pero hindi lahat maliligtas. Ang pag- Di Sa ba? panahon sa loob sa Calvinis. 144. Ang hindi sa panahon ni Calvinis. Siya. Sa panahon ni Calvinis, kapag hindi ka niniwala sa turo ni Calvinis, hindi ka pinili. Doon nangyari. Sumabak sa grupo niya. No, ayun na. Yung tulad sa Tulip. Oo, ganun kasi yun eh. Yun na. Okay, tuloy natin. Healthy, ano, basta mag-isip lang kayo. Maganda yan, ha? Kumbaga, Maganda. Oo. Brainstorming, di ba? Alam niyo po. Po? Hindi, maganda itong napagdidiskusyon Oo, idea. Oo. Bagamat walang saradong sinagot, ha? Huwag kayong pag-aralan nyo din. Pag-aralan. Hindi porket maraming mga Pag-aralan niyo pa rin personal. kasi hindi yun. Interpret ninyo, Romans Hindi 9. nyo, huwag magkukontra. Romans 10, Romans 11. Talagang ginamit talaga yan eh. Tingnan niyo yung context para malaman kung ano talaga. Tapos pagkatapos din, kasi hermeneutics tayo, nag-hermeneutics din tayo eh. Dapat talaga Ano ba ito? Timeless, time-bound. Yan. Di ba? Yun, matapos natin maralaman. Kasi may issue, may subject about Esau and Jacob. Di ba? Oh. Ngayon eh, ito ba, may kinalaman sa kaligtasan o ano? Tignan ninyo, yung taong tumanggi yan, nagtanggapin ng kaligtasan at nagpapatuloy sa kasalanan, yan ang ibig sabihin nun. Amen. Hindi ibig sabihin reprobate na may tao talagang sa demonyo. Hindi Mula sa simula, all creation wala na. siya ni Lord eh. Yes. Tama? God created man according to His image and likeness. Hindi pa payag si Lord na lahat yan sa demonyo. Hindi ano yan. Oh, tuloy tayo. Kinisa. Tuloy. Doctrinal. Kasi yung depensa nga, kailangan depensa talaga eh. Defense of justification by faith. Nice yan. Hindi ka kinakontra. Hindi, okay lang. Hindi, okay lang. Hindi, normal yung dito sa amin. Mas malaki kasi katawan ito sa akin eh. Ito kasi yun. Sa akin ako hindi ah. Hindi, tama
Kaya wala, ano, View lang yan. Hindi, kanya-kanya tayo. Hindi ko dating pinaniniwalaan o pinag-aaralan, dumating ako sa point na hindi ako napagkatulog ba't sinabi ni Lord ang mga verses na gano'n, kung ito ay walang katotohanan. Kung ang katotohanan ay nasa kalooban ng tao at Assignment natin, assignment. Tingnan natin ang exposition ng Romans 9, Yeah. Romans 10, Romans 11. Tatlo yan, tatlong kapitulo yan. Romans. 9 to 11. Romans chapter 9, Romans chapter 10, Romans chapter 11. Anong titignan dito, Bishop? Di ba pa kasama Tingnan doon, niyo sir? yung Exposition. lesson, lalo na, ano ba, may kinalaman pa sa kaligtasan niyaan. Di ba? Exposition. Meron ba kinalaman sa reprobate dyan? In general, in general. Di ba? Exposition. O in particular lang. Ha? So, di ba sinabi niyo? Bago yung exposition na. Exposition din natin, research natin. Pati si AI, tanungin nyo na rin. Di ba? Yung, ano, di ba? Assignment daw na na. Siyempre, Assignment daw po personal. yan. Huwag kayo masyadong aasa kay AI. Di ba? Dahil pag nagkamali kayo ng prompt dyan, hindi AI. Hindi daw kayo. Okay. Number 4. Number 4. Overview of the lesson, Bishop. A defense of Christian liberty. From chapter 5, verse 1. Practical yun, practical. Practical. Kanina, personal, doctrinal, practical. A defense of Christian liberty. Practical way of life, ano? Kaya, yun nga, nabanggit ko na sa inyo kanina, pagdating ng Galatians chapter 5, verse 23, o di sinabi ron, no? Binababalaan ko kayo, no? I forewarned you, sabi roon, ano? Na yung mga gumagawa ng ganong mga bagay ay hindi papasok sa kaharian ng langit. Tapos say 5:22 to 23, ayun na yung fruit of the Holy Spirit. Diba? Okay, so yan po. Yan. Ay, number 2. Wala yung number 2. Diba? Ito na itong ano ko na. Manual ko. Hanggang saan yung ano nyo? Patingin lang. Hanggang doon na lang? Last na yan na yun? Wala na. Kaya pala hinahanap ko. Wala na po. First Thessalonians na. Okay. So, meron pa tayong... Kaya ba? First and Second to Thessalonians. Ito pong dalawang aklat na ito, ang tawag diyan, Second Missionary Journey Epistles. Itong dalawang aklat na ito. So, introduction, First and Second Thessalonians are sometimes called eschatological epistles. Eschatology. Diba? Pag sinabing eschatology, the doctrine of the last things. No? Yung mga huling kapanahunan. Bakit? For the doctrine of the second coming of Christ stands out in these letters. Nasaan yun? 1 Thessalonians chapter 4, verse 13 hanggang 18. Di ba? So, pwede pakibasa yon? Unang Thessalonica, Kapitulo 4, talatang 13. Mga kapatid, nais namin malaman nyo ang katotohanan tungkol sa mga namatay na upang hindi kayo magdalamagin tulad ng mga taong walang pag-asa. Hanggang 18 yan, ano? Yung context po niyan. Kasi dapat lagi natin na sa context, ano?
Pagdating ng verse 14, sabi doon, for if we believe that Jesus died and rose again, even so, God will bring with Him those who have fallen asleep in Jesus. Nasabi doon, sa Tagalog verse 14, Dahil naniniwala tayo si Jesus ay namatay at muling nabuhay, naniniwala din tayo bubuhayin ng Diyos ang lahat ng namatay, na sumasampalataya kay Jesus upang isama sa Kanya. dahil naniniwala tayo. Diba? Dahil, para baga sa English, if we believe, kung kayo'y maniniwala. No? If we believe, if you believe. Yun. No? Faith pa rin. Yan na naman, mapasok na naman, di ba? So, verse 15, for this we say to you, by the word of the Lord, that we who are alive and remain until the coming of the Lord will not precede those who have fallen asleep. For the Lord Himself will descend from heaven with a loud shout, with the voice of the archangel, and with the trumpet of God, and the dead in Christ will rise first. Then we who are alive remain will be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and so we shall always be with the Lord. Therefore, comfort one another with these words. Eschatology. The coming of our Lord Jesus Christ. Di ba? Yung muling pagbabalik ng ating Panginoon. Mga huling bagay. Last things. One of the last things, Okay. These were the letters were written by Paul after the book of Galatians. Nawa dalawa, no? Matapos ang isulat ang Galatians, first missionary journey, ito naman ang sumunod ng dalawang ito. Pagtapos ng Galatians, general background of 1 Thessalonians, authorship, according to Acts 17:1-9, Paul and Silas established the church in Thessalonica of the former second missionary journey. He stayed there at least 3 Sabbaths and reasoned with the Jews in their synagogue. Di ba sabi nga sa inyo, yung aklat ng mga gawa, kung gusto natin maintindihan, para maintindihan natin maigi ang epistles, back to the book of Acts. No? Kaya, ito po, sa Acts chapter 17, verse 1-9, yun ang background niyaan. Kung paano naitayo ang iglesia ng Thessalonica. No? Some of the Jews were persuaded that Jesus was the Messiah, while some other Jews formed a mob and dragged some believers before the city authorities. Paul and Silas were sent by other believers to Berea. Sabi roon, yung ibang Jew na nakapakinig, naniwala, sumampalataya. Pero yung iba, ano nangyari? Bukod sa hindi sumampalataya, pinersecute pa sila. Di ba? So, after Paul led many of the Lord in Berea, Jews from Thessalonica came and stirred up the crowds against the apostle. Tingnan nyo, galing sa Thessalonica. Kasi nga, may persecution na nangyari. Diba? Saan nagpunta? Berea. Pagdating sa Berea, madaming naniwala, madaming sumampalataya. Nung mabalitaan ng Jew na hindi sumampalataya, nilusob na naman. Diba? Pinuntahan sila Paul. Diba? Ito yung at inudyukan yung mga tao para i-persecute na naman sila Pablo. The believers escorted Paul to Athens. Tingnan niyo yung pagkakasunod-sunod. From Thessalonica, going to Berea. Pagdating sa Berea, what happened? They were also persecuted. And because of that, Paul went or go to Athens. Okay, yun. Yeah.
leaving Silas and Timothy in Berea. Naiwan daw si Silas at saka si Timothy doon sa Berea. Kasi ang magkatandem na rito, second missionary journey, Paul and Silas. Amen? Sa first missionary journey, ang magkakatandem, Paul, Barnabas, and John Mark. No? Second missionary na ito, nagkahiwa-hiwalay na sila. Paul, Silas na magkasama. So, with the command, nasama na si Timothy to meet them in Athens. So, ano sabi ni Paul? Sige, mauna na ako sa inyo doon sa Athens. No? From Berea, yan muna kayo. Sunod na lang kayo. Ganun po yung nangyari. From 1 Thessalonians chapter 3 verse 1, it is concluded that Timothy did join Paul in Athens, and after a time sent him to strengthen and encourage the Thessalonians in regards to their faith. In the meantime, Paul went to Corinth, where he was later joined by Silas and Timothy in Acts chapter 18. No? So, it was there in Corinth that most scholars believe that Paul wrote 1 Thessalonians. No? Ang date was around 51 AD. Purpose: to encourage the Thessalonians to continue to excel in living a life pleasing to God, no? By number 1, reminding them of His loving conduct and concern toward them. Ulitin ko, reminding them. Isa man yan sa Number 1, purpose reminding them sa of His loving conduct and concern toward them. Ito po yung encouragement niya sa mga Thessalonica. Reminding them of His loving conduct and concern toward them. Pinapaalalahanan sila, no, ni Pablo. Yun nga, paano sila mamumuhay na matutuwa ang Diyos sa kanila. Yun nga. Number 2, teaching, pangalawa, and exhorting them in areas of doctrine and living. Teaching and exhorting them. Exhorting them in areas of doctrine and living. Doktrina at saka yung pamumuhay. Dapat magkadugtong yan no? Kailangan, if you have a right doctrine, you have a right living. Diba? Yung iba, puro doktrina ng doktrina, pero sablay naman ang buhay. Team, sanctification of believers. Okay, sanctification of believers. Overview ng 1 Thessalonians. Number 1, Roman number 1, commendation and apostolic relation to the Thessalonians. Commendation and apostolic relation to the Thessalonians. Commendation and apostolic relation. Okay na? Sabi nga, Paul was thankful to the Lord the way the Thessalonian believers were transformed. Tuwang-tuwa si Pablo. Siyempre, alam mo na, kapag nakikita ng pastor, no? May transformation sa kanyang mga inaalagaan. Siyempre, unang-una nagagalak, ang Diyos.
Pangalawa, yung man of God. So, he later reminded them of his relation with them. Now, he conduct them with himself with a group of people. In 1 Thessalonians 2:1-16, his concern for this church. No? Anong talata? 2:17 hanggang 3:10. Yung concern niya sa iglesia. And his prayer for their continuous change. Yung kanyang pananalangin para sa patuloy na pagbabago, no, ng mga taga-Tesalonica. Chapter 3, verse 11 hanggang 13. Roman number 3. 2. Practical instructions and exhortations to the Thessalonians. Practical instructions. Instructions and exhortation. And exhortations. So, sabi nga, Paul instructed and exhorted the believers concerning their walk with God. Yung kanilang paglakad kasama ang Panginoon. Chapter 4, verse 1 hanggang 12. Ano pa? About the rapture. Chapter 4, verse 13 to 18. Doctrine yun, di ba? Rapture. Tama ba? Yung way of life. Chapter 4, verse 1 hanggang 12. And personal watchfulness. Chapter 5, verse 1 to 11. So, ito yung kanilang mga practical, ano? As well as various Christian practices. And he closes with final greetings. Okay? Chapter 5, verse 12 hanggang 28. Sumunod tayo sa ikalawang 2 Thessalonians. Authorship and date. Paul wrote 2 Thessalonians a few months after 1 Thessalonians. Buwan lang ang pagitan. No, di ba? Oo. At ito ay possible na nangyari AD 51. While Paul was still in Corinth. Nasaan siya? Nung nasa Corinto. No? Kasama si Silas at saka si Timothy. Mababasa po natin yan sa ano yun? Acts 1:1 o Acts 18:5? 18:5. So the bearer of the first epistle may have wrote Paul an update on the new development prompting him to write this letter. Okay, purpose. Ikalawang Thessalonica tayo. To encourage the Thessalonians to continue to grow in their faith and love. Continue to grow in their faith and love. Saan ang kaparaanan? Una, by correcting their misconceptions. Correcting their misconceptions concerning the events involved in the coming day of the Lord. Ulitin ko. Number 1, correcting their misconceptions concerning the events involved, past tense, involved in the coming of the day of the Lord. Involved in the coming of the day of the Lord. Kaya nga sabi nga ng 1 Thessalonians 4:13, ano? Sabi roon, I do not want you to be ignorant. Amen. Diba?
or uninformed. Sabi po ng verse 13 ng 1 Thessalonians chapter 4. So, pangalawang purpose, by warning them not to associate with undisciplined brothers. Warning them not to associate with undisciplined brothers. Warning. No? Pinarningan daw sila. Huwag daw makisama. No? Brothers. With undisciplined Brothers. brothers. Okay. Ang team ng 2 Thessalonians, Second Coming of Christ. Overview of 2 Thessalonians. Roman number 1, salutation. Chapter 1, verse 1 hanggang 2. Roman number 2, commendation for past progress. Commendation for past progress. ST po. Past. P-A-S-T. Past. Ibig sabihin parang pinupuri, di ba? Pinupuri niya dahil nga parang ang bilis ng paglago ninyo, babait na ninyo, pabait kayo ng pabait. Okay. So, Paul thank God for the growth of believers in Thessalonica. Encourage them to persevere, di ba? And pray for their success. Amen? Okay na? Roman number 3. Correction of present error. O kaya kailangan ito, no? May commendation yung sa Thessalonica. Pagka nakakagawa ng mabuti, kino-commend. Pagka naman mali, kino-correct, di ba? Correction of present error. He corrected the present notion that the day of the Lord had occurred by telling them that apostasy must come first and the man of lawlessness revealed. Meron siyang pagpapaliwanag no? Kasi yung issue ng rapture, issue ng second coming, alin ba mauuna diyan? Di ba? Second coming o rapture? Huwag natin pahabayo, wala na tayong oras. So, at saka yung yung the man of lawlessness. Sabi nga, the man of lawlessness is being restrained. Though the secret power of lawlessness is already at work and just waiting to be totally revealed at the appointed time. And when this lawless one is finally revealed, he will be overthrown by the power of Jesus Christ. Yan. Tinuro niya yan sa chapter 2, verse 7 hanggang verse 12. Roman number 4, thanksgiving and prayer. Pasasalamat, pananalangin. Roman number 5, exhortation for future growth. Okay. And Roman number 6, conclusion. Future growth. Yan. Talaga yung kalaguan, paglago.
Oh, at least nakadalawa tayong ano, nakatatlo nga ano. Galatians, 1 Thessalonians, 2 Thessalonians. Amen. Yan ano. Lord. Saan galing si Paul? From Galatians. Tapos napunta saan? Yan yung pagkakas. Huli Ates eh. Di ba napunta pa ng ano? Thessalonica. Tapos Berea. Tingnan nyo ha. Berea. Di ba? Tapos Athens. Tapos ng Athens, Corinth. At sa Corinto, doon niya sinulat itong unang Thessalonica, tsaka pangalawang Thessalonica. Tingnan nyo yung journey, kailangan ano rin yun. Familiar kayo doon. Okay? Pag ganito may map tayo, Oo. laki rin tulong ng map. Kailangan, oo. Kung paano sa na... Geography, no? Geographical. Sa Mr. Google. Okay, that's all.